Matapos ang 4 na taon na paninirahan sa US, ay nagdesisyon si Timothy na bumalik na ng Pilipinas. Sapat na ang 4 na taon upang makamove on at masasabi niyang maayos na siya. Kahit nasa US, ay kinuha pa rin siya ninong ng anak ni Nicolo at Bernadette na hindi naman niya tinanggihan. Masaya siya na naibalik sa dati ang kanilang pagkakaibigan. Kasalukuyang gobernador ng kanilang lugar si Nicolo at mukhang nag-e-enjoy naman ito sa paglilingkod at pagtulong sa taong bayan. Ngayon nakabalik na siya ng Pilipinas, ang plano niya ay hanapin si Leia. Simula kasi nang umalis ito sa bar na pinagtatrabahuhan, ay wala na siya naging balita sa dalaga. Ngunit gabi-gabi naman itong laman ng kanyang panaginip. Hindi alam ni Timothy kung bakit ayaw siya nitong patahimikin. Ayaw niyang isipin na patay na ang dalaga, na kaya siya nito dinadalaw sa panaginip ay dahil minumulto siya nito. Napangiti ang lalaki na mapagmasdan ang kanilang bahay. Bigla niya na-miss ang kanyang ama. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin siya sa pagkawala nito. So, ngayon bumalik ka na ng Pilipinas, pare. Kailan mo balak hanapin si Leia San Joaquin? Tanong ni Jericho, ang kaibigan niyang private investigator. Kailangan ko malaman kung kumusta na ba siya. Kung buhay pa ba siya o patay na. Lumungkot bigla ang mukha ni Timothy sa huling salitang kanyang binanggit. Bakit mo naman kasi iniisip na patay na siya? Paano hindi ko iisipin? Ay gabi-gabi niya akong dinadalo sa panaginip. Di ba gano'n naman kapag patay na ang isang tao? Depende eh. Malay mo naman kaya mo siya napapanaginipan kasi namimiss mo siya. O di kaya si Leia mismo ang nakakamiss sa'yo. Yung tipong oras-oras at minuminuto kanyang iniisip. Tugon ni Jericho na may kasamang panunukso. Shut up, hindi ka nakakatulong. Basta ang gusto ko bago matapos ang linggong to, ay malaman ko kung nasaan siya. Masusunod, Mr. Amante? Nakangising sagot ni Jericho. Inis niya itong binato ng hawak na jacket. Samantala, sa Isla Marikit, abala si Leia sa pagkikipaglaro sa kanyang anak na si Tyrone sa dalampasigan. Natutuwa ang babae dahil napakabibo ng anak niya, kahit na kung minsan ay sobrang kulit nito. Mama, kailan ko ba makikilala ang papa ko? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Sa tamang panahon, anak. Di ba sinabi ko naman sa'yo na nasa malayo ang papa mo? Kasi doon siya nagtatrabaho. Opo, mama. Pero sabi po kasi nung kalaro ko, hindi daw po totoong may papa ako kasi wala naman po siya dito. Malungkot na sabi ni Tyrone na ikinadurog ng kanyang puso. Bilang isang ina, nasasaktan si Leia para sa anak. Gustong-gusto niyang sabihin ng totoo pero hindi pwede. Tiyak na magpupumilit ito na makita ang ama nito. Ayaw niyang makasira ng pamilya. Isa pa, hindi naman alam ni Timothy na nagkaroon sila ng anak na nagbunga ang isang gabing may namagitan sa kanilang dalawa. Alam ni Leia na masaya na ngayon si Timothy sa piling ni Bernadette. Ayaw niyang sirain yon. Masaya siya na may naiwan itong magandang alaala sa kanya at yon ay si Tyrone, ang kanilang anak. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ng tawag si Timothy galing kay Jericho na alam na nito kung saan matatagpuan si Leia. Ang good news, buhay na buhay ito, na labis niyang kinatuwa. Nang hapon din yon ay nakipagkita siya kay Jericho sa isang bar malapit sa Cubao. Hindi na siya makapaghintay pa na malaman kung saan niya matatagpuan si Leia. So ano pare, saan ko makikita si Leia? Kaganyan tanong sa kaibigan pagkaupo sa upuan. Sa Isla Marikit. Ang Isla Marikit ay pag-aari mismo ng pamilya ni Leia. Ngunit nakasangla ito kay Mr. Rodolfo Angeles, ang may-ari naman ng kabilang isla. Sa oras na hindi nila matubos bago matapos ang buwan na to, ay mapupunta ang isla kay Mr. Angeles. At ito na ang bagong magmamay-ari ng isla. Mahabang sabi ni Jericho. Saglit siya nag-isip. Maya-maya ay ngumiti ang lalaki sa kaibigan ng ubod ng lapad. Anong ibig sabihin ng ngiting yan, pare? Puntahan mo si Rodolfo Angeles. Kausapin mo siya. Sabihin mo gusto ko siya makausap at may maganda akong offer sa kanya. Sandali, ano binabalak mo? Sa halip na sagutin ng kaibigan ay mas lalo lamang lumawak ang ngiti sa mga labi ni Timothy. Isang hapon, malungkot na kinausap si Leia ng kanyang mga magulang. May mahalaga daw itong sasabihin sa kanya, bagay na labis na nagpakaba sa dalaga. Tungkol po ba saan ang sasabihin niyo sa akin? Ani niya sa mga magulang. Leia, anak, alam mo naman na nakasala itong isla natin kay Rodolfo, di ba? Opo, Nay. Panimula ng kanyang inay. Kilala niya si Rodolfo. Ito ang may-ari ng kabilang isla at kilalang mayaman ng matanda. Marami itong mga negosyo sa Maynila. Bukod doon, kilala din itong makapangyarihang tao. Dahil sa daming komplikasyon ng ipanganak si Tyrone, kaya nang wala na sila mapagkukuhanan ng pangpagamot sa kanyang anak,
ay minabuti na isanla nila ang isla kay Rodolfo para lamang mailabas ang anak niya sa hospital. Maglilimang taon na anak, kailangan na nating matubos sa kanyang isla na to bago matapos ang buwan na to. Dahil kung hindi, kukunin niya sa atin ang isla. Mahal namin ang itay mong islang to, kaya kahit mahirap ay pumayag kami sa gusto ni Rodolfo. Ano po bang gusto ni Sir Rodolfo? Ang gusto niya anak, ikaw ang maging kabayaran ng pagkakautang natin sa kanya. At bilang kapalit, hindi niya kukunin sa atin ang isla. Ani naman ang kanyang itay. Ako po? Turo ni Leia sa sarili. Oo anak, huwag kang mag-alala, wala naman siyang gagawin sa'yo. Gusto ko lang niyang gawing private maid sa loob ng 1 taon. Dagdag pa ng kanyang ina. Pero Nay, paano naman ang anak ko? Kapinabahala sa apo ko, aalagaan namin siya. Tsaka pwede ka naman mag-day off kapag araw ng linggo. Ani ng kanyang itay. Kahit tutol ay wala siya nagawa kundi ang pumayag para sa kanilang isla. Iniisip na lamang ni Leia na mabilis lang naman ang 1 taon. Kinabukasan, inihatid si Leia ng kanyang mga magulang sa kabilang isla. Bago umalis, ay nahirapan itong magpaalam sa anak. Yun kasi ang unang pagkakataon na magkakalayo silang mag-ina. Mabuti na lamang at bibong bata si Tyron, kaya naman naiintindihan ka agad nito ang ibig niyang sabihin. Yun nga lang, bilang isang ina ay mahirap iwan ang kanyang anak. Malaki ang bahay ni Rodolfo. Parang mansyon na rin ito kung titignan. Nakangiti silang pinapasok ng katulong, pero bago yon, sinabi nitong siya lang ang pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Paano ba yan anak? Dito na lang kami ng tatay mo. Mag-iingat ka palagi. Huwag ka mag-alala, hindi namin pababayaan si Tyron. Sige po Nay, salamat, mag-iingat po kayo. Niyakap muna niya ang mga magulang bago pumasok sa loob ng bahay ni Rodolfo. Nakasunod lamang si Leia sa katulong. Dito mo na lang hintayin si Sir Iha. Sabi ng katulong. Sige po Manang, maraming salamat. Naupo si Leia sa upuang naroon habang hinihintay ang pagbaba ni Rodolfo. Kanina pa siya kinakabahan na para bang may mangyayari na hindi niya alam kung ano yon. Ilang sandali pa, nakarinig ng mga yabag si Leia. Mabilis siyang tumayo at nilingon ng paparating. Ngunit tumigil ang pagtibok ng kanyang puso na makilala kung sino ito. Timothy? Sambit ng dalaga sa pangalan ng lalaki. Nagulat ka ba, Leia? Ang akala mo ba talaga habang buhay mo ako mapagtataguan? Walang imposible sa akin kapag ginusto ko. Isang pitik lang ng mga daliri ko kaya kong bilhin ang pagkatao mo. Mariin itong sabi kay Leia. Naguguluhan naman ang babae sa mga sinasabi ni Timothy. Higit sa lahat, bakit mukha itong galit sa kanya? Teka nga muna, bakit ka ba nagagalit sa akin? Tsaka bakit nandito ka sa bahay ni Mr. Rodolfo? Hindi maiwasan ng dalaga ang matarayan ang lalaki. Ako na ang bagong may-ari ng islang to. At syempre, ako ang magiging boss mo. Susundin mo lahat ng ipag-uutos ko sa'yo. Ayoko sa lahat ang mabagal kumilos at reklamador. Kilala mo ko, Timothy. Maayos ako magtrabaho. Ni minsan hindi ako nagreklamo. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga gagawin ko para alam ko at makakaasa ka na magiging magandang trabaho ko sa'yo. From now on, Sir Timothy ang itatawag mo sa akin. Kumilos ka na maayos sa bahay ko. Huwag kang feeling close. Ani ng binata sa seryosong boses. Pasensya na po, Sir Timothy. Naluluhan tugon ng dalaga. Mabuti na ang malinaw. Sa bahay na to, ako ang amo at ikaw ang alipin ko. Dagdag pa ng lalaki. Masusunod po, sir. Nakayokong sagot ni Leia. Good. Siya si Manang Lourdes ang magtuturo sa iyo ng mga gagawin mo dito. Ani ni Timothy sabay turo sa matanda. Nang araw din yon, tinuruan siya ni Aling Lourdes ng mga gagawin. Napag-alaman ni Leia na matagal nang naninilbihang kasambahay ang matandang babae kay Rodolfo. Manang, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Maya-maya ay sabi ni Leia. Oo naman, Iha, ano ba yon? Kamusta naman po si Sir Timothy bilang amo sa inyo? Okay naman siya, mabait sa mga kasambahay. Tignan mo, nang binili niya itong isla, hindi niya kami pinaalis. Sa halip dinagdagan pa niya ang pasahod sa amin. Kwento ni Aling Lourdes. Natuwa naman si Leia sa kwento ni Aling Lourdes. Sa bagay, kahit naman sa kanya nun, mabait din si Timothy. Kaya nga nagtataka siya ngayon kung bakit bigla naging cold ang pagkikitungo nito sa kanya. Napapuntong hininga na lamang siya. Nang matapos siyang turuan ni Aling Lourdes, sinamahan naman siya nito sa magiging kwarto niya. Nagtaka pa ang dalaga dahil hindi sa maid's quarter siya matutulog, kundi sa isang kwarto sa taas. Sigurado po ba kayo, Manang, na dito ang magiging kwarto ko? Oo naman, si Sir Timothy ang nagsabi na ito ang gagamitin mong kwarto. Nakangitin tugon ng matanda.
Sa pagkakaalam ko po kasi guest room ito. At ang guest room ay para lamang sa mga bisita ng mga amo natin. Yun din ang pagkakaalam ko. Baka naman type ka ni sir. Biro ni Aling Lourdes na ikinapula ng mukha niya. Samantala, sa living room magkausap naman ang magkaibigan Timothy at Jericho. Hane pare, may nalalaman ka pang galit-galitan. Tapos ayaw mo naman palang patulugin sa maid's quarter, kundi sa guest room. Pangaasar ni Jericho kay Timothy. Tumahimik ka nga, ang ingay mo. Sa way niya sa kaibigan. Bakit kasi hindi mo na lang aminin sa akin na hanggang ngayon ay may pagtingin ka pa rin kay Leia? Na yun ang dahilan kaya mabilis mo na lang natanggap na mas pinili ni Bernadette si Nicolo kesa sa'yo. Dagdag pa ni Jericho. Ang kulit mo, wala na nga akong gusto kay Leia. Bakit ba pinagpipilitan mo sa akin ang bagay na yan, ha? Medyo naaasar niyang tugon kay Jericho. Dahil yun ang totoo. Kahit magsinungaling ka pa sa akin ng paulit-ulit, wala namang masama kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. At least, may ginawa ka kesa naman sa wala. Whatever. Kinagabihan, si Leia ang nagluto ng dinner ni Timothy. Tuwang-tuwa sa kanya si Aling Lourdes dahil masarap daw ang mga niluto niyang pagkain. Talaga po masarap, Manang? Oo, Iha, ang sarap. Sakto lang ang alat at ang lambot ng karne. Tiyak na matutuwa nito si Sir Timothy at baka maparami pa ang kain. Sana nga, Manang, talagang pinaghirapan ko to para sa kanya. Pabulong niyang sagot. Nang matapos maihanda ang hapunan ni Timothy, tinawag na ito ni Aling Lourdes. Kinakabahan naman si Leia habang pinagmamasdan ang ginagawang pagsubo nito. Manang, sino nagluto nito? Ani ng lalaki sa matandang babae. Si Leia po, sir. Di ba ang sarap po ng pagkakaluto niya ng kare-kare? Tama lang ang lasa ng sauce at ang lambot ng karne. Nakangiti namang sagot ng matandang babae. Habang siya naman ay tahimik lang na nakatayo sa likuran ni Timothy, hinihintay ang sagot nito. Hindi masarap, matabang, masyadong overcook ang karne. Pasensya na po, Sir Timothy. Hayaan nyo, tatandaan ko mga gusto nyo at ayaw. Naluluhang sabi ni Leia. Dapat lang, ayoko sa lahat yung tatanga-tanga. Ang sabi niyo, sir, hindi masarap pero ang dami niyo nakain at kamuntik pang maubos ang ulam sa mangkok. Sabi ni Aling Lourdes na parang kinikilig. Oo nga, sayang maraming taong naghihirap ngayon kaya kayong lahat huwag kayong magsasayang ng pagkain. At ikaw naman, Leia, next time sarap pa mo ang luto mo. Baling sa kanya ng lalaki. Pagkatapos kumain ni Timothy, kaagad nilang niligpit ang pinagkainan nito. Nasasaktan si Leia sa klase ng pagtrato sa kanya ni Timothy. Namimiss niya ang dating masaya nilang samahan. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Sir. Sa tingin ko, nagbibiro lang yon. Ang sarap kaya ng luto mo. Tsaka hindi naman yung kakain ng marami kung hindi siya nasarapan sa luto mo. Pagpapagaan ni Aling Lourdes sa kalooban ng dalaga. Sana nga po, Manang. Nang gabing yon, nahirapang makatulog si Leia marahil namamahay siya at namimiss ang anak. Kinuha niya sa bag ang cellphone at tinawagan ng anak na kagad naman itong sinagot. Hello Tyron, kamusta ka dyan? Tanong kaagad niya sa anak. Samantala, papasok na sana ng kwarto si Timothy nang marinig na may kausap si Leia. Dahil nakaawang ang pintuan, kaya namamalaya niya itong nakita. Nakaupo ito sa kama habang may kausap sa cellphone at todong ngiti pa. Alam niyang masama ang makinig sa usapan ng iba pero gusto niyang marinig ang mga sasabihin ni Leia sa kausap nito sa kabilang linya. Mahal na mahal din kita, mag-iingat ka dyan ha? Oo naman, ikaw lang ang pinakmamahal ko, okay? Narinig niyang sabi ni Leia, halos mapunit na ang labi nito sa sobra lapad ng pagkakangiti. Samantala, naramdaman naman ni Leia na may tao. Nagulat pa siya na makita si Timothy na nakatayo sa may pinto. Gabi na, bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog. Siguro namamahay ako. Kaya ba tinawagan mo ang boyfriend mo? Wala ako. Ngayon nandito ko sa pamamahay ko, may mga rules akong pinapatupad. Una na dito ang paggamit ng cellphone. Putol ni Timothy sa nais niyang sabihin. Bakit naman? Tapos na ang trabaho ko, tsaka oras na ng pahinga. Reklamo ni Leia. Alam ko, ayoko lang na mapupuyat ka, tapos kinabukasan, tatanghaliin ka ng gising. Ngayon nandito ka sa pamamahay ko, kailangan mo sundin ang mga rules ko. Maliwanag ba? Ang unfair naman nata noon, wala ba kaming karapatan na kausapin ng pamilya namin? Kung magulang mo ang tatawagan mo, walang problema sa akin. Pero kung boyfriend mo, hindi pwede. Hindi naman nata makatarungan ng rules mo. Oo, ikaw ang amo dito. Pero sana naman huwag mo ipagbawal sa amin ng makausap ang mga mahal namin. Hindi na napigilan ni Leia ang sarili na sabihin yon kay Timothy. Alam niyang amo niya ito pero hindi siya pabor sa sinasabi nitong rules. Pwes, wala kang magagawa. Dahil ako ang boss dito.
At ipapaalala ko lang sa'yo, may utang kayo kay Mr. Angeles na dapat niyong bayaran. Pasalamat ka nga at ako ang bagong may-ari ng islang to. Kaya hindi ka masyadong mahihirapan. Basta ang gusto ko, susundin mo ang mga gusto ko para wala tayong maging problema. Nag-iba ka na nga, Timothy. Hindi na ikaw ang Timothy na kilala ko at lahat ng tao nagbabago. Tsaka sa atin dalawa, ikaw itong basta na lang nang iwan ng walang paalam. Itong tatandaan mo, Leia. May utang ka sa akin. At darating ang araw na sisingilin kita sa utang mo sa akin. Nanlalaki naman bigla ang mga mata ni Leia. Ako, may utang sa'yo? Wala akong maalala na nagkautang ako sa'yo. May utang ka sa akin. Kung hindi mo maalala, problema mo na yon. Saglit na nag-isip si Leia, pero wala talaga siya maalala na nagkautang siya kay Timothy. Nagulat pa siya na muli ito magsalita. Hindi mo maalala? Kasi kinalimutan mo. Ani ni Timothy sa matigas na boses. Naiwan si Leia na naguguluhan. Kahit anong gawin niya, wala talaga siya maalala na nagkautang siya noon kay Timothy. Kinabukasan, maaga nagising si Leia. Pagpasok niya ng kusina, nagluluto na si Aling Lourdes ng almusal. Magandang umaga po, Manang. Bati niya sa matandang babae. Tumango naman ito sa kanya. Siya nga pala, ang sabi ni Sir, linisin mo daw ngayon ang kwarto niya. Gising na po ba si Sir Timothy? Oo, kanina pa. Kakatapos niya lang mag-jogging. Ganun po ba? Sige po, akyat na ako sa kwarto niya para malinis ko na kaagad. Paalam niya sa matanda. Nasa tapat na siya ng kwarto nang bumukas yun at tiluwa ang bagong ligong amo. Saglit silang nagkatinginan pero ito din ang kaagad na nagbawi ng tingin sa kanya. Mabuti at nandito ka na. Linisin mo ang kwarto ko. Gusto ko malinis na malinis. Ayoko nang may natitirang alikabok. Maliwanag ba? Opo, maliwanag na maliwanag. Good. Mabuti na yung malinaw. Ayoko kasi sa lahat, yung paulit-ulit at hindi tinatandaan ng mga sinasabi ko. Inumpisahan na nga ni Leia ang paglilinis sa kwarto ni Timothy. Ang akala niya, lalabas ito pero hindi pala. Nanatili lang ito nakaupo at nagbabasa ng magazine. Naiilang siya, nararamdaman kasi niyang kahit anong gawin niya ay nakasunod ang tingin nito sa kanya. Tuloy, nadidistract siya sa ginagawa. Nang hindi na talaga nakatiis si Leia, nilapitan niya ang binata at kinausap. Sir, wala ba kayong balak na lumabas muna ng kwarto? Kasi nakita niyo naman na naglilinis ako. Baka malikabukan ka at... Wala, dito lang ako. Gusto kong makita kung paano ka maglinis. Tsaka mabuti na yung nandito ako, mahirap na. Kung iniisip mong pagnanakawan kita, hindi ko yun gagawin. Inis niyang sabi rito, sabay talikod. Ngunit mabilis nitong nahawakan ang isang kamay niya dahilan para magkalapit ang kanilang mga labi. Bitawan mo ako! Sa halip na bitawan siya, ay mabilis nitong sinakop ang mga labi niya. Saglit lang naman ang halik na yon, ngunit pakiramdam niya nang hina ang buong katawan niya dahil sa halik na yon. Kasama ba sa mga rules mo ang halikan ako? Depende sa mood ko, sweetie. Nakangising sabi ni Timothy. Hindi pwede yon. Nandito ako para magtrabaho, hindi para ibenta ang katawan ko. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na ibebenta mo sa akin ang katawan mo? Unang-una, wala akong balak sa katawan mo. At pangalawa, hindi kita type. Sabi nito sabay hagod ng tingin sa kabuuan niya. Mabuti akong ganon. Sana sa susunod, huwag mo nang uulitin ang ginawa mong paghalik sa akin. Ginagalang kita bilang amo ko. Kaya sana naman, igalang mo din ako bilang kasabahay mo. Matapang na sabi ni Leia. Bakit, Leia? Ano bang pinagmamalaki mo sa akin? Yung katawan mo? Sa pagkakaalala ko kasi, minsan ko na natikman yan. So ibig sabihin, nakita ko na lahat sa'yo at nahawakan. Kaya wala ka nang maipagmamalaki sa akin. Kumbaga sa pagkain, tira na lang kita na sinalo naman ng boyfriend mo. Natahimik naman ang dalaga. Tama naman ito. Wala na siyang dangal na ipagmamalaki dahil nakuha na nito. Pero wala siyang pinagsisihan sa ginawa dahil kapalit naman nito ang pagkakaroon niya ng anak na napaka-cute at napakabait. Pinagpatuloy na lamang niya ang paglilinis. Wala na siyang pakialam kung naroon man si Timothy at panaka-naka siyang tinitignan. Nang matapos maglinis sa buong kwarto, sinunod naman niya ang banyo. Halos kalahating oras din siya naglinis ng banyo. Paglabas niya, wala na doon ang lalaki na labis niyang pinagpasalamat. Nagtuloy siya ng kusina. Naabutan niya naghahanda na ng lulutuin si Aling Lourdes. Mabuti nandito ka na, Leia. May bisita ka, nasa garden. Inay mo daw siya at kasama niya ang anak mo. Ani ni Aling Lourdes. Talaga po? Nasa labas sila? Oo, sige na, puntahan mo na sila. Ako na ang bahala dito. Pagtataboy nito sa kanya, nagpasalamat muna siya bago ito iniwan sa kusina. Samantala, pagkalabas ng study room, nakita ni Timothy na may kausap si Leia sa garden na isang babae.
Ngunit hindi niya makita ang muka, nakatalikod kasi ito. Tinawag niya si Aling Lourdes na kaagad namang lumapit sa kanya. Manang, sino pang bisita ni Leia? Naiirit ang tanong ni Timothy sa matanda. Ang inay niya at si Tyrone ata ang pangalan ng... Tyrone? At talagang pinapunta pa niya dito ang boyfriend niya? Makikita ng Leia na yan, talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Putol ni Timothy sa sasabihin ng matandang babae, tsaka ito mabilis na iniwan. Habang naglalakad, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo. Dali-dali niya ito nilapitan. Ano ba yan? Bakit may nakapasok na paslit dito? Sigaw ni Timothy na makita ang isang bata. Patakbo namang lumapit si Leia. Pasensya na po Sir Timothy, anak ko siya. Bigla naman nalaki ang mga mata nito at pinag-aralan ang mukha ng bata. Anak mo siya? Kailan pa? Wala na kaming pakialam sa personal kong buhay. Pasensya na po talaga, hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Ayoko ng bata dito sa bahay ko. Ikaw bata, kung gusto mong makita ang mama mo, doon kayo sa labas, wag dito sa loob ng bahay ko. Ang bait mo naman! Sigaw ng bata na lalong kinainis ni Timothy. Talagang bad ako, lalo na kapag hindi ko gusto ang isang tao. At sa isang katulad mo na bata. Huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Ani ni Leia na mas lalo niyang kinainis. Kung ayaw mong pagsalitaan ko ng ganyan ng anak mo, huwag mo siyang papuntahin dito. Allergy ako sa bata, lalo na sa anak ng ibang lalaki. Mariin niyang sagot kay Leia. Padabog niyang iniwan ang mag-ina. Dumiretso siya ng balkonahe at tinawagan si Jason. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak na pala si Leia? Kaagad niyang sabi pagkasagot ni Jason sa tawag niya. Sorry, nakalimutan ko pre. Bakit? Importante pa ba sa'yo na malaman na may anak na siya? Of course. Gusto kong alamin mo kung sinong ama ng bata ngayon din. Seryoso? Agad-agad talaga? Reklamo ng kaibigan niya. Sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan ay binabaan niya ito ng tawag. Oo, gusto niyang malaman kung sino ang ama ng bata. Hindi niya matanggap na may anak na si Leia sa ibang lalaki. Okay ka lang ba anak? Pagpasensyahan mo na ang boss ko ha? Medyo bad mood lang siya kaya ganun. Para po siyang monster mama, nakakatakot siya. Mama kapag away ka niya sumbong mo sa akin ha? Bakit naman anak, anong gagawin mo sa kanya kapag inaway niya ako? Isusumbong ko po siya kay Papa, tapos isusumbong ko din po siya sa pulis. Di ba po kapag bad person dapat hinuhuli ng mga pulis tapos kinukulong? Natatawang niyakap niya ang anak. Pagkaalis ng inay niya at ng anak niya, kaagad siyang bumalik ng kusina. Ngunit hinarang siya ni Timothy at hinila papasok ng study room. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pagpupumiglas niya sa lalaki. Bibitawan lang kita kapag sinabi mo sa akin kung sinong ama ng batang yon. Now tell me Leia, sinong ama ng anak mo? Bakit mo ba tinatanong? Dahil gusto kong malaman. Hindi mo siya kilala, tsaka may pamilya na siya ngayon. Binitawan siya nito bigla. Nagpabuntis ka sa lalaki na hindi ka kayang panagutan? Alam ba niya na nagkaanak kayo? Na nabuntis ka niya? Bakit mo ba tinatanong? Personal ko na itong buhay, wala ka nang pakialam kahit pa magpabuntis ako sa mga tambay. May pakialam ako. Ano sabi mo? Baka nakakalimutan mo, Timothy. Iniwan mo din ako dahil mas pinili mo si Bernadette kaysa sa akin. Kaya pwede ba? Tigilan mo ako sa kunwaring may pakialam ka sa akin. Dahil hindi naman yung totoo. Akman tatalikuran na sana niya ang lalaki nang mabilis siya nitong hapitin sa bewang. Dahilan upang magkadikit ang kanilang mga katawan. Bitawan mo ako, please. Pakiusap niya sa lalaki. Paano kung ayaw kitang bitawan? Anong gagawin mo? Sisigaw ako at sasabihin ko na... Hindi na natuloy ng dalaga ang sasabihin. Bigla na lamang may mainit na mga labi ang humalik sa kanya. Dahil sa pagkagulat, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung itutulak ba ang lalaki o pipigilan ito sa gagawing paghalik sa kanya. Sa huli, natagpuan niya ang sariling tinutugon ang mga halik ni Timothy na naging daan upang mas lalo itong maging mapusok at agresibo. Ilang sandali pa, naramdaman niyang isinandal siya nito sa saradong pintuan habang patuloy ang kanilang paghahalikan. Napasinghap pa siya nang maramdaman ang mainit nitong palad sa loob ng suot nitong mumurahing palda. Napadilat bigla ang dalaga na mapagtanto kung anong susunod na mangyayari sa kanila ni Timothy. Ubod ng lakas niya itong itinulak na pinagtaka naman ito. Halata sa mukha ang pagkadismaya dahil hindi natuloy ang nais nitong maganap sa kanilang dalawa. What? Ano bang problema mo ha, Leia? Naramdaman ko na nagustuhan mong ginawa natin. Bakit nagbago ang isip mo? Dahil ba sa tatay ng anak mo? Dismayado nitong sabi sa dalaga. Dahil mali. At para sabihin ko sa'yo, hindi ko nagustuhan ang kalapastangan ng ginawa mo.
Wala lang akong choice. Malakas ka sa akin, kaya kailangan ko pang ipunin ng buong lakas ko para mapigilan ka. Talaga? Sa tingin ko kasi, iba ang sinasabi mo sa isinisigaw ng nagiinit mong katawan. Nakangisi siyang tinignan ni Timothy. Bastos! Sigaw niya sa pagmumukha nito. Padabog niya itong iniwan sa study room. Nang nakarating sa kusina, sunod-sunod na paghinga ang ginawa niya. Nakakainis ka, Leah. Kamunti ka na magpadala sa mga halik ni Timothy. Baka nakakalimutan mo, may asawa na siya at galit ka sa kanya. Singhal niya sa sarili. Kamuntik pang mapatili si Leah nang bigla sumulpot sa kanyang harapan si Aling Lourdes. Sinong kaaway mo, Leah? Ani ni Aling Lourdes tsaka nagpalingalinga sa kapaligiran. Wala po, yung pesteng insekto lang po. Pagsisinungaling niya sa matanda. Insekto? Sa tagal ko dito naninilbihan, ni minsan hindi nagkaroon ng insekto dito. Ganun po ba? Siguro kasi iba na may-ari ng bahay kaya may mga insekto na nakapasok dito. Natawa naman ang matanda sa sinabi niya. Si Sir Timothy, nakita mo ba? Hanapin mo nga, sabihin mo sa kanya kakain na siya. Ako po? Oo, ikaw, may gagawin pa kasi ako sa kusina. Kahit ayaw ni Leah ay wala siyang magagawa kundi ang sundin ang utos ni Aling Lourdes. Baka makahalata pa ito sa kanya. Binalikan niya sa study room si Timothy. Napasigaw pa siya na magitang nakahubad-hubad dito. Shut up, ang ingay mo. Kung makapag-react ka naman, akala mo hindi mo pa nakita ang lahat sa akin. Bakit ka bumalik dito? Don't tell me na gusto mo nang ipagpatuloy natin ang naudlot nating ginagawa kanina. Manigas ka. Kaya ako bumalik kasi inutusan ako ni Aling Lourdes. Handa na daw ang pagkain mo. Mamaya na. Ibang pagkain ang gusto kong kainin ngayon. Makahulugan nitong sabi. Kinakabahan na napatingin bigla si Leah sa lalaki. Dahan-dahan na ito naglalakad palapit sa kinatatayuan niya. Diyos ko po, Lord, anong ginagawa niya? Inaakit ba niya ako? Hindi pwede, Leah. Kahit anong mangyari, wag ka magpapadala sa pag-aakit niya sa'yo. Kausap niya sa sarili. Anong ginagawa mo? Tinatawag mo ba ang lahat ng mga santo? Ani ni Timothy nang ngayon ay nasa kanyang harapan na. Hindi santo ang tinatawag ko, kundi ang mga kampon mo na si Santanas. Natawa naman si Timothy sa sinabi ni Leah. Masyado siyang gwapo para maging kampon ni Santanas. Napansin niya na iilang itong tignan siya. Bakit hindi mo ako matignan ng diretso sa mga mata ko? Huwag mo sabihin sa akin na nahihiya ka. Nakangisi niyang sabi sa dalaga. Paano kita titignan? Wala ka nga suot na kahit ano. Paano kung si Aling Lourdes ang pumasok dito tapos nakita kanyang ganyan? Baka himatayin pa yon. Kalma, Leah. Walang iba makakakita sa akin. Maliban sa'yo. Ngayon, inuutusan kita na tignan mo ako ng diretso sa mga mata ko. Ano ka, sinuswerte? Kung gusto mong tignan kita sa mga mata mo, magdamit ka muna. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Babae ako tapos haharap ka sa akin ng ganyan? Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Sa pagkakaalala ko, nakita mo ng lahat sa akin. At hindi lang yon, nahawakan mo pa. Bastos! Kung ano man ang namagitan sa atin noon, matagal ko nang kinalimutan yon. Ilang taon na nakakalipas, may kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Kaya pwede ba? Huwag mo ipapaalala sa akin ng mga nangyari noon. Bakit, Leah? Dahil ba apektado ka pa rin hanggang ngayon? Dahil si Bernadette ang pinili ko at hindi ikaw? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Basta ako, masaya na ako sa buhay ko ngayon kasama ang mga magulang ko at anak ko. Walang paalam na tinalikuran niya ang lalaki at lumabas ng study room. Naiwan naman nagpupuyo sa inis si Timothy. Isang araw, habang abala si Leah sa pagwawali sa bakuran, may babaeng dumating at hinahanap si Timothy. Si Aling Lourdes na ang humarap sa babae, habang siya naman nakatanaw lang sa di kalayuan. Sino naman kaya ang babaeng yon? Hindi kaya babae siya ni Timothy? Kawawa naman si Bernadette, niloloko siya ng walang hiya niyang asawa. Kausap ni Leah sa sarili. Pagkatapos magwalis, dinalhan niya ng merienda sa terrace na Timothy at ang babae. Naabutan niya nakakandong ang babae kay Timothy. Alandi naman ang babaeng to? Hindi ba niya alam na may asawa na lalaking nilalandi niya? Kausap ni Leah sa sarili na makalabas ng terrace. Hapon na nang umalis ang babae, hinatid pa ito ni Timothy hanggang sa sasakyan at ang magaling na lalaki ay kailapad pa ng ngiti sa mga labi. Sino yung babaeng dumalaw sa'yo dito? Sa lubong ang kilay na tanong ni Leah kay Timothy. Si Ira yon, kaibigan ko. Bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Tsaka bakit naman ako magsiselos sa babaeng yon? Mas maganda naman ako sa kanya. Yeah. Tama ka. Mas maganda ka nga sa kanya. Kaya nga hanggang ngayon, nahihibang pa rin ako sa'yo. Ano sabi mo? Wala. Sabihin mo nga sa akin, Timothy. Niloloko mo ba ang asawa mo?
Kaya gusto mong manirahan dito sa isla para malaya ka magawa ang mga bagay na gusto mong gawin? Isa lang naman ang gusto kong gawin dito sa isla. Ano yon? Amaangkin ka ng paulit-ulit, Leia. Nanlalaki naman ang mga mata ni Leia na napatingin sa gwapo mukha ni Timothy. Ano sinabi mo? Kung ano man ang sinabi ko, yun na yun. Ayoko nang ulitin pa. Inarapan na lamang niya si Timothy kahit kailan talaga may ugali itong bugnutin at iritable. Gusto isang sabi lang tapos ang usapan. Simula ng araw na yon, hindi na niya masyadong kinakausap si Timothy. Pakiramdam din kasi niya ay iniiwasan siya nito. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Nasasanay na si Leia na wala silang kibuan ni Timothy para lang silang mga invisible sa loob ng bahay nito. Kamusta pre? May balita ka na ba sa akin? Kung sinong nakabuntis kay Leia? Wala pa pare. Ano? Ilang buwan na nakakalipas, wala ka pa rin balita? Ano bang ginagawa mo ha? Bakit hindi mo malaman-laman kung sino nakabuntis kay Leia? Kung sinong ama ng anak niya? Kasi naman pre, ang hirap eh. Sabay kamot sa ulo nito. Paano naging mahirap yon? Ang trabaho mo ang mag-imbestiga. Kasi naman pre, walang iba naging boyfriend si Leia maliban sa'yo. Baka naman kasi ikaw ang ama ng anak niya. Tell me, may nangyari ba sa inyo noon? O wala? Natigilan naman si Timothy sa sinabi ng kaibigan. Oo, may nangyari sa kanila ni Leia. Pareho nilang ginusto yon. Pero yun pala ang huling beses na makikita at makakasama niya ang dalaga. Hey, pre, bakit ka natahimik dyan? Untag sa kanya ni Jason. Paano mo nasabi na baka ako ang ama ng anak ni Leia? Kasi nga walang iba naging boyfriend si Leia maliban sa'yo. Kaysa nag-iisip tayo at naghuhula, bakit kaya hindi mo na lang siya tanungin ng diretso? Malay mo, may aaminin pala siya sa'yo. Pagkaalis ni Jason, kaagad niyang pinuntahan si Leia sa kwarto nito. Sakto namang bukas ang pintuan kaya pumasok na siya. Ngunit nahinto ang paghakbang niya nang makita sa salamin si Leia na nagbibihis. Napalunok pa si Timothy na mapagmasdan ang kabuuan nito. Bigla tuloy nagbalik sa kanyang alaala ng gabing may namagitan sa kanilang dalawa. I love you, Leia. Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari ipaglalaban kita. Bulong niya sa dalaga. Mahal na mahal din kita, Timothy. Lahat kaya kong ibigay sa'yo, mapasaya lang kita. Pinagmasdan niya ang maganda mukha ng nobya bago siniil ng halik sa mga labi na kaagad naman itong tinugon. Ilang sandali pa, kapwa na sila walang mga saplot at malayang dinadama ang isa't isa. Sigurado ka ba na gusto mong ibigay sa akin ang sarili mo? Mahal kita, Timothy. Kaya walang dahilan para ipagdamot ko sa iyo ang sarili ko. Dahil sa sinabi ni Leia, yun ang naging hudyat upang tuluyan niya itong angkinin at masaya siya dahil siya ang unang lalaki sa buhay nito. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Timothy nang bigla na lamang may tumama sa kanyang ulo nang tignan niya ay unan pala. Kahit kailan talaga, bastos ka! Sigaw ni Leia na ngayon ay nakasuot na ng ternong panjama. Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Aba't nagtatanong ka pa talaga? Nandito ka kaya sa kwarto ko? Tsaka lang naalala ni Timothy na nasa kwarto pala siya ni Leia dahil balak niya itong kausapin tungkol sa anak nito. Bahay ko to. Anytime na gusto ko na pumasok dito, papasok ako. At walang makakapigil sa akin kahit na ikaw pa. Alam ko naman yon. Pero sana naman isipin mo may tao dito at kung pwede kumatok ka muna bago ka pumasok. Hindi yung pasok ka ng pasok. Ano bang yung kinagagalit mo? Wala ka naman maitatago sa akin. Lahat nakita ko na sa'yo. Pati ang nonal mo sa banda. Timothy, yung bunganga mo! Saway ni Leia sabay bato ulit ng unan. Mabuti na lang maagap niya na salo ang unan. Bakit? Wala naman akong sinasabi. Anyway, kaya pala nandito ako dahil may pag-uusapan tayo tungkol sa anak mo. Natahimik bigla ang dalaga. Ano pag-uusapan natin tungkol sa anak ko? Gusto ko lang malaman kung ako ba ang ama niya. Please, Leia, gusto ko sagutin mo ako ng totoo. Bakit mo naman nasabi na ikaw ang ama ng anak ko? Dahil may nangyari sa atin bago ka umalis. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Ako ba ang ama ng anak mo? Hindi. Hindi ikaw ang ama ng anak ko. Nasagot ko na ang tanong mo. Pwede ba lumabas ka na? Sigurado ka? Oo naman, sigurado ako. Ano bang iniisip mo, Timothy? Na wala ng lalaking papatol sa akin? Dahil nakuha mo na ako? Pwes, nagkakamali ka. Maraming lalaki ang nagkakagusto sa akin. Isang ngiti ko lang sa kanila para na silang nababaliw sa akin. Hindi naman nagustuhan ni Timothy ang huling sinabi ni Leia. Padabog niya itong iniwan sa kwarto at dumiretso ng terrace. Pagsapit ng hapon, umalis si Timothy at nagtungo sa bahay ni Leia. Kapag umaayon nga naman ang pagkakataon sa kanya, nakita niya naglalaro sa labas ng bahay ang anak nito.
Kaganyan nilapitan ng bata. Nalaki pa ang mga mata nito na mamukaan siya. Hindi ba po ikaw yung monster na umaway sa akin? Oo, pero hindi ko yung sinasadya. Mainit lang talaga ang ulo ko ng oras na yon. Kaya naibunton ko sa'yo. Kaya nga ako nandito para personal na mag-sorry sa'yo. Please, forgive me. Pwede ba nabatiin na tayo? Okay po, basta mag-promise ka po muna na hindi ka na po magiging bad sa akin. Promise, hindi na ako magiging bad sa'yo. Okay na ba yan? Okay na okay po. Nagulat pa si Timothy nang bigla na lamang siyang yakapin ng bata. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Niyaya siya ni Tyrone na magtungo sa dalampasigan at manguha ng shells. Nasaan ba ang papa mo? Bakit hindi niyo siya kasama? Sabi po ni Mama, si Papa po nasa Maynila. Doon po siya nagwo-work. Talaga? Ano naman ang pangalan ng papa mo? Samantala, nakatanggap ng tawag si Leia galing sa kanyang inay na nawawala si Tyrone. Kaagad siya nagpaalam kay Aling Lourdes na uuwi muna sa kanila, ngunit hindi siya nito pinayagan. Hintayin mo muna si Sir Timothy bago ka umalis. Kabilin-bilinan kasi niya na bawal tayong umalis kapag wala siya dito. Nasaan ba kasi ang lalaking yon? Kanina pa siya umalis, di ba? Baka pa uwi na yon, Iha. Hintayin mo na lang para hindi siya magalit sa'yo. Pasensya na, Manang. Nawawala po kasi ang anak ko. Hindi ako mapapakali dito hanggat hindi siya nakakauwi ng bahay namin. Palabas na ng gate ang dalaga nang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number ang nakalagay. Kahit nag-aalangan ay sinagot pa rin niya ang tawag. Hello, sino to? Balita ko, nawawala daw ang anak mo. Totoo ba yun, Leia? Paano mo nalaman na nawawala si Tyrone? Sandali, ikaw ba ang kumuha sa anak ko? Oops, masama ng bibintang, lalo na kung wala ka naman hawak na ebidensya. Kung wala sa'yo ang anak ko, paano mo nalaman na nawawala siya? Hula ko lang. Anyway, kaya kita tinawagan, gusto ko puntahan mo ako dito. May sorpresa ako sa'yo. Pasensya na, hindi kita mapupuntahan kung nasaan ka man ngayon. Kailangan ako ng anak ko. Baka nakakalimutan mo, Leia. Ako ang amo mo. At kailangan mo sundin na lahat ng ipinag-uutos ko sa'yo. Ngayon, inuutusan kita na puntahan mo ako dito. Kung ay mong hindi na makita ang anak mo. Walang hiya ka, Timothy. Nasa sayo nga si Tyrone. Sorry. I forgot. Anak mo pala si Tyrone. Ang akala ko kasi, anak namin ng ex ko. Bilisan mo na, puntahan mo na ako dito bago pa ako magalit sa'yo. Pagkababa ng tawag ni Timothy, kaagad na umalis si Leia para puntahan ito sa lugar na sinabi. Nang makarating ng bayan, hinanap kaagad niya ang restaurant kung saan sila magkikita. Mabuti na lamang at hindi siya nahirapang hanapin ito. Bakit ang tagal mong dumating? Reklamo ni Timothy pagkalapit ni Leia. Unang-una, wala akong pakpak para lumipad. At pangalawa, ang layo kaya mula sa isla hanggang dito sa bayan. Nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Relax. Wala akong ginagawang masama sa anak mo. Nasa kotse siya, tulog. Binabantayan ng driver ko. Anong kalokohan nito, Timothy? Bakit mo kinidnap ang anak ko? Excuse me. Hindi ko kinidnap ang anak mo. Nakita ko lang siya naglalaro sa tapat ng bahay niyo. Then, nilapitan ko siya. At nagsorry ako sa kanya. Remember? Hindi maganda ang una namin pagkikita. Ano sabi mo? Nakita mo ang anak ko sa tapat ng bahay namin? Ibig sabihin pumunta ka sa amin? Tama ang sinabi mo. Pumunta nga ako sa inyo. Dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Malapit na, Leia. Malalaman ko na din ang itinatago mo sa akin. Ano pinagsasabi mo? Wala akong itinatago sa'yo. Pakiusap, ito nang una't huling beses na lalapitan at kakausapin mo ang anak ko. Depende sa magiging resulta. Resulta? Ano resulta ang pinagsasabi mo? Pina-DNA test ko ang anak mo. Gusto ko lang makasigurado kung tama ang kutob ko na anak ko siya. Walang hiya ka, Timothy. Wala kang karapatan na ipa-DNA test ang anak ko, lalo na kung walang pahintulot galing sa akin. Tinatanong kita, Leia, kung anak natin si Timothy, pero hindi mo ako sinagot na maayos. Humanda ka. Sa oras na malaman ko na anak ko nga si Tyrone, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Nakaramdam naman ng takot si Leia sa sinabi ng lalaki. Alam niyang hindi ito nagbibiro, lalo na't marami itong pera. Lahat kaya nitong gawin kapag ginusto nito. Ano ba nakain mo? Bakit gusto mo maging ama ng anak ko? Wala akong nakain. Gusto ko lang maging maayos ang lahat, lalo na sa pagitan natin dalawa. Kung ako nga ang ama ni Tyrone, may karapatan ako sa kanya bilang ama niya. Paano kung hindi ikaw ang ama ng anak ko? Anong gagawin mo? Aalis na ako sa lugar na to at hindi na kita guguluhin kahit kailan. Pwes, hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kaya pwede ba lubayan mo na kami mag-ina? Hindi ako naniniwala sa'yo, Leia. Maniniwala lang ako kapag hawak ko na ang DNA result. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ano bang iniisip mo na walang papatol sa akin?
Wala akong pakialam kahit sinong lalaki pa ang patulan mo. Malakas lang talaga ang kutob ko na anak ko si Tyron. Giit pa ng lalaki. Natigilan naman si Leia at napaisip na marahil yon ang tinatawag na lukso ng dugo. Sa oras na lumabas ang resulta ng DNA, tiyak na may gagawing hakbang si Timothy at yon ang hindi niya papayagang mangyari. Ngayon pa lang, kailangan na niyang mag-isip ng paraan kung paano malulusutan ang problemang kinakaharap. Kung alam lang talaga niya na si Timothy ang magiging amo niya, hindi na sana siya pumayag na magtrabaho sa mansyon na yon. Umuwi na tayo sa bahay. Pagod na ako. Pag-iiba ni Timothy sa usapan. Paano ang anak ko? Hindi ba natin siya iuwi sa bahay namin? Hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA, sa bahay mo na mananatili si Tyron. Mahirap na, baka bigla mo siyang itaka sa akin. Inirapan niya si Timothy. Nag-iisip ka ba? Ako ang ina ni Tyron, lahat pwede kong gawin. Wala kang pakialam kung saan ko mandadalhin ang anak ko. Sa ngayon, wala pa akong dahilan para mangialam. Pero sa oras na malaman ko na anak ko si Tyron, magiging patas tayo, Leia. Bilang lalaki at ama, desisyon ko lang ang pwedeng masunod. Sa halip na patulan ang sinabi ng lalaki, ay iniwan na lamang niya ito at sumakay sa kotse nito. Nakita niya ang anak na mahimbing na natutulog. Napansin niya ang maraming paper bag sa upuan. Mukhang nag-shopping si Timothy kaya pala ito nasa bayan. Katulad ng gusto ni Timothy sa mansyon nga na natili si Tyron, napansin ni Leia na nagiging malapit sa isa't isa ang mag-ama. Isang hapon, naabutan niya naglalaro ang mga ito sa sala. Nakita ni Leia kung gaano kasaya ang anak niya habang nakikipaglaro kay Timothy. Ganon din ang lalaki sa anak nila. Nang makita siya ni Tyron ay tinawag siya nito. Mama, tignan niyo po ang daming binilin toy sa akin ni Papa Timothy. Nanlaki naman ang mga mata ni Leia sa narinig galing kay Tyron. Anong itinawag mo sa kanya? Papa Timothy po. Inosenteng sagot nito. Pasimple niyang kinausap ang lalaki. Hindi niya nagustuhan ang itinuturo nito sa kanyang anak. Sino nabigay pahintulot sa'yo na utusan ng anak ko na tawagin kanyang papa, ha? Ako. Bakit? Hindi ba pwede? Hindi, dahil hindi mo naman siya anak. Anak ko si Tyron. Kaya may karapatan ako sa kanya. Ano sinasabi mo? Hindi mo nga siya anak. Bakit ba ang kulit mo, ha? Lumabas na ang resulta namin. Anak ko si Tyron. Ako ang ama niya. Natahimik naman si Leia at nanghihinang napaupo sa upuan habang seryoso naman nakatingin sa kanya ang lalaki. Bakit mo itinago sa akin na nagkaanak tayo? Bakit? Gusto mo malaman ang dahilan kung bakit ko sa'yo tinago na nagkaanak tayo? Oo, dahil karapatan ko yon bilang ama ni Tyron. Dahil kay Bernadette, akala ko okay lang sa akin na maging magkaibigan na lang tayo. Pero hindi pala, Timothy. Dahil ang totoo, nasasaktan ako, lalo na makita ko kayo magkasama at masaya. Kaya nagdesisyon ako na lumayo na lang sa'yo. Ngunit sa paglayo ko, doon ko nalaman na buntis ako na nagbungang isang gabi na may namagitan sa atin dalawa. Gusto kitang tawagan at sabihin sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero nang maalala ko si Bernadette, naisip ko na wag na lang. Ayoko na masira ang pagsasama niyo na dahil lamang sa akin. Kaya pinili ko na lang na manahimik sa isla. Tapos dadating ka dito at guguluhin mo ang tahimik naming buhay? Pabayaan mo na lang kami, Timothy. Masaya kami ni Tyron kahit wala ka. Bumalik ka na lang kay Bernadette at kailangan ka niya. Napakababaw ng dahilan mo, Leia. Dapat inalam mo muna ang totoo bago ka nagdesisyon. Matagal na kaming wala ni Bernadette. Si Nico lang pinili niya. Nagkamali ka ng akala. Natahimik naman si Leia sa sinabi ni Timothy. Buong akala niya, tuluyan na nagkabalikan ng dalawa pero hindi pala. So anong gusto mong palabasin ngayon? Nakasalanan ko pa ang nangyari? Matapang niyang sabi sa lalaki. Oo, kasalanan mo dahil pala desisyon ka. Inis niyang iniwan si Timothy at binalikan ng anak na busy sa paglalaro. Habang si Timothy naman ay nakatingin lang sa gawin nilang mag-ina. Pinanggabihan, hindi dalawin ng antok si Leia kaya naisipan niya lumabas muna para magpahangin sa balkonahe. Nagulat pa siya na makitang naroon si Timothy, nakatayo at may hawak na beer. Bakit nandito ka? Matabang nitong tanong sa kanya. Magpapahangin sana ako kaya lang, nandito ka. Babalik na lang ako sa kwarto namin. Dito ka lang, mag-usap tayo. May mga sasabihin ako sa'yo tungkol sa anak natin. Ano sasabihin mo? Isasama ko siya pabalik ng Maynila bukas. Ano? Hindi pwede. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Wala akong pakailam. Ako ang ama ni Tyron at bilang ama niya ako ang masusunod. Maari ikaw ang ama ni Tyron, pero ako ang higit na mas may karapatan sa kanya dahil ako ang ina niya. Hindi ako papayag na ilalayo mo sa akin ang anak ko. Sa akin lang siya. Kung ayaw mong malayo sa iyo ang anak natin, edi sumama ka sa amin, pabalik ng Maynila. Yun lang ang paraan upang makasama mo siya. Sasagot pa sana si Leia, ngunit mabilis na siyang iniwanan sa balkonahe ni Timothy.
naiwan siya naguguluhan at natatakot sa balak gawin ni Timothy. Kinabukasan na magising si Leia ay wala na sa kanyang tabi ang kanyang anak. Nagmamadali siyang bumangon at bumaba para hanapin si Tyrone. Nasa hagdanan pa lang si Leia na makitang pasakay na sa bangka ang kanyang mag-ama. Halos madapa siya sa pagmamadali para lang maabutan ng dalawa. Saan mo dadalhin ang anak ko? Nag-usap na tayo kagabi at ang desisyon ko ang masusunod. Hindi nga ako pumapayag sa gusto mo, ibaba mo ang anak ko! Galit niyang sabi kay Timothy. I'm sorry Leia, my decision is final. Kung sakali magbago ang isip mo, alam mo naman kung saan ako hahanapin, di ba? Pagkasabi nito ng mga katagang yon ay mabilis itong sumakay ng bangka. Bumalik ka dito, ibalik mo ang anak ko! Namamaos na tawag ni Leia sa pangalan ni Timothy. Nanghihinang napaupo sa buhanginan ang dalaga habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Awang-awa na nilapitan siya ni Aling Lourdes at tinakay papasok sa loob ng bahay. Pinaupo siya nito sa sofa at binigyan ng tubig para kahit papaano ay kumalma siya. Huwag ka nang umiyak, Leia. Baka maisip ni Sir Timothy na mali ang gagawin niya. Sigurado ako na babalik yon at ibabalik niya sa iyong anak mo. Paano kung hindi? Anong gagawin ko? Di sundan mo sila sa Maynila. Mag-usap kayong mabuti tungkol sa anak niyo. Sa konting panahon na nakasama ko si Sir Timothy, masasabi ko na mabuting tao siya at nararamdaman ko na mahal ka pa rin niya. Natigil naman sa pag-iyak ang dalaga na patingin sa matandang babae. Ano sabi niyo? Mahal ako ni Timothy? Oo, Leia, mahal ka niya. Siguro hindi lang niya maamin sa'yo, kaya kung ano-anong pagpapansin ang ginagawa niya para mapansin mo siya. Huwag ka nang umiyak, hintayin mo na lang siya dito, babalik yon. Kahit nag-aalinlangan, sinunod ni Leia ang sinabi ni Aling Lourdes. Hinintay niyang bumalik sina Timothy. Habang hinihintay niya ang pagbabalik ng dalawa, inabala muna niya ang sarili sa mga gawaing bahay nang sa ganon hindi siya mainip sa kakahintay. Kinabukasan ng hapon, nang makarinig siya ng paparating na bangka, dali-dali siya lumabas ng bahay. Nakita niyang bumaba ng bangka ang anak na si Tyrone. Patakbo niya itong nilapitan at niyakap ng kay higpit habang tahimik na umiiyak. Saan kayo nagpunta anak? Bakit ngayon lang kayo bumalik? Ipinasyal lang po ako ni Papa Timothy. Alam mo mama, ang ganda pala sa Maynila. Ang daming tao. Tapos ang daming toys. Maraming pinili sa akin si Papa. Tapos naglaro din kami doon. Basta ang saya-saya po. Sayang hindi kayo nakasama. Kwento sa kanya ng anak. Pagkababa ni Timothy ng bangka, pinapasok niya sa mga tauhan ang mga pinamiling laruan, damit at kung ano-ano pa. Tsaka nilapitan ang mag-inang Leia at Tyrone. Anak, pasok ka muna sa loob ha. Tignan mo yung mga pinamili natin. May pag-uusapan lang kami sandali ng mama mo. Utos niya sa kanyang anak. Sige po, Papa. Patakbong pumasok sa loob ng kabahayan ng bata, habang sila naman ni Leia ay naiwan sa may dalampasigan. Masamang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Ano ba talagang gusto mo ha, Timothy? Sabihin mo para malaman ko. Dati nang pumunta ako dito, isa lang ang gusto ko. Ang makita ka at maangkin ulit. Pero ngayon nagbago na ang gusto ko. Ang gusto ko ngayon mabuo tayo bilang isang pamilya. Ako, ikaw at si Tyrone. Ang kapal naman ang pagbumukha mo para sabihin sa akin ng mga katagang yan. Kung hindi ka pa pinagpalit ni Bernadette sa kaibigan mo, malabo mangyari na nandito ka ngayon sa harapan ko. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Basta isa lang ang gusto ko ngayon, ang mabuo tayo bilang isang pamilya. Marry me, Leia. Alang-alang sa anak natin. Ako? Inaalok mo ng kasal? Bakit? Turo ni Leia sa sarili. Anong bakit? Siyempre, dahil may anak tayo. Ayoko na lumaki sa Tyrone na hindi buo ang pamilya natin. Please, Leia, ayusin natin to para sa anak natin. Nakaya namin mag-ina ng ilang taon na wala ka sa buhay namin, kaya hindi ka namin kailangan. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. Kung ikaw hindi mo ako kailangan sa buhay mo, pues, kailangan ako ng anak ko. Kung ayaw mo akong pakasalan, hindi kita pipilitin. Pero sa atin dalawa ako ang masusunod dahil ako ang lalaki. Ang kapal naman ng pagmumukha mo para sabihin sa akin yan. Ama ka lang ni Tyrone, Timothy, ako ang ina, at sa atin dalawa ako ang masusunod, hindi ikaw. Inis na iniwan ni Leia ang lalaki sa dalampasigan at pumasok ng kabahayan. Naabutan niya ang anak na busy sa paglalaro. Nakita niya ang mga nagkalat na maraming paper bags. Pinag-shopping pala ni Timothy ang kanilang anak. Naiinis si Leia sa sarili dahil wala siyang kakayahan na ibigay ang mga pangangailangan ng anak niya. Tapos ngayon na dumating sa buhay nila si Timothy, pakiramdam niya sinisilaw nito ang bata sa mga mamahaling laruan, damit at kung ano-ano pa. Mama, bakit ka po nakasimangot?
Hindi ka po ba masaya na marami akong toys at mga damit? Masaya ako anak, pagod lang siguro ako. Pagsisinungaling ni Leia sa anak. Kinagabihan, habang kumakain ay tahimik lamang silang tatlo. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig sa hapagkainan na yon. Nang matapos kumain, kaagad niya nililisan ng katawan ng anak bago pinatulog. Nang makatulog ito ay siya naman ang nagpasyang maglinis ng katawan. Nagulat pa si Leia nang paglabas ng banyo na makita nakaupo sa kama ang lalaki. Inis niya itong hinarap. Bakit nandito ka? Kanina patulog si Tyrone? Malamig niyang sabi sa lalaki. Hindi si Tyrone ang ipinunta ko dito, kundi ikaw, Leia. Gusto ko na mag-usap tayo ng maayos, yung hindi tayo nag-aaway. Pwede ba yon? Sige, hintayin mo ako sa sala. Magbibihis lang ako. Sige. Nang makalabas si Timothy, mabilis niyang nilakang pintuan. Naghanap siya ng maisusuot na damit sa cabinet. Hindi na siya nag-abala pa na mag-spray ng pabango. Pagbaba ni Leia, naabutan niyang umiinom ng beer si Timothy. Inabutan siya nito ng isang boteng beer na tinanggap naman niya. Salamat. I love you, Leia. Ani ni Timothy na kinalaki ng mga mata ni Leia. Ano sinabi mo? I said, I love you. Ulit ni Timothy sa sinabi na kinatayo ng babae. Tama ba ang narinig ko? Mahal mo ako? Paglilinaw ni Leia sa sinabi ni Timothy. Oo, Leia, mahal pa rin kita. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Mula noon, magpahanggang ngayon. Aaminin ko sa'yo na bumalik si Bernadette, nagulang ang puso ko. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Ilang taon ko siyang minahal. Nang nawala siya, nabaling sa'yo ang pag-ibig ko. Minahal kita, Leia. Alam mo yan. Akala ko noon sa oras na magkabalikan kami ni Bernadette, babalik na sa dati na magiging maayos ulit kami. Pero hindi nangyari. Habang kasama ko siya, hinahanap ka naman ng puso ko. Walang oras na hindi ako nagnanais na puntahan ka sa bar. Pero pinipigilan ako ng sarili ko dahil ayoko na magkasala sa kanya. Pero kahit anong pagpigil ang gawin ko, wala, hindi talaga kita kayang tiisin. Pinuntahan kita sa bar, pero wala ka na. Iniwan mo na ako. Labis ako nasaktan sa pag-alis mo. Pakiramdam ko na matayan ulit ako ng isang taong mahalaga sa akin. Hinanap kita, pero bigo ako na makita ka. Hanggang sa nagdesisyon na lamang ako na mag-ibang bansa para makalimutan ka. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga kita kayang kalimutan. Pagkalipas ng ilang taon, naisipan ko na muling bumalik dito at hanapin ka. Sa awa ng Diyos, natagpuan ka ni Jason sa isla. Alam mo ba, ang saya-saya ko noon. Dahil sa wakas makikita na ulit kita, kaya gumawa ko ng paraan. Sakto naman na nalaman ni Jason na tungkol sa utang niyo kay Mr. Angeles. Kinausap ko siya at inofera ng malaking halaga para ibenta niya sa akin ng islang to. Mabuti na lamang at napapayag ko siya. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng mga magulang mo na ikaw ang magiging kabayaran ng utang nila dahil gusto ko na makita ka at makasama araw-araw. Mahal na mahal pa rin kita, Leia. Lahat gagawin ko, maging akin ka lang ulit. Kung kinakailangan na suyuin kita habang buhay, gagawin ko. Makuha ko lang ulit ang pag-ibig mo. Pag-amin sa kanya ni Timothy. Hindi naman inaasahan ni Leia na maririnig niya yon galing kay Timothy. Akala niya hindi na siya nito mahal, natuluyan na siya nitong kinalimutan at ibinaon sa limot pero nagkamali pala siya ng akala. Dahil sa maling akala, maraming taon ang nasayang sa kanilang dalawa. Namuhay silang mag-ina na hindi kasama ang lalaki. Nagtanim siya dito ng hinanakit na hindi naman pala dapat. Katulad mo, Timothy, walang nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Ikaw pa rin ang nag-iisang lalaking minahal ko. Kaya lang naman ako lumayo dahil ayoko makasira sa relasyon nyo. At isa pa, ayoko nang masaktan sa tuwing nakikita ko kayong masaya magkasama. Kahit masakit, kahit mahirap, kinailangan ko lumayo sa'yo para sa ikatatahimik ng lahat. Kung alam ko lang na hindi na ayos sa relasyon niyo ni Bernadette, hindi na sana ako lumayo. Hindi sana tayo nasaktan at nagdusa ng ganito. Kasama sana kita ng mga panahon na pinagbubuntis ko si Tyrone. Ikaw sana naging lakas ko. Kaso wala, dahil sa maling akala ko, nagkalayo tayo at nagdusa. Hindi pa huli ang lahat, Leia. Ayusin natin to. Buuin natin ang ating pamilya. Nakahanda ako na pakasalan ka kahit kailan mo gusto. Please, Leia, wag nating sayangin ang oras. Sa bawat ikot ng orasan, pabawas ng pabawas ang pagkakataon na magkasama tayo ng matagal. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Kaya habang buhay pa tayo, gawin natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Sulitin natin ang oras na pwede tayong magkasama at maging masaya.
Hindi sa minamadali kita, pero sana wag mo nang patagalin pa. Pumayag ka na na pakasalan kita. Tama ka. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kaya kailangan na kitang singilin sa utang mo sa akin. Nakangiting sabi ni Leia sabay tingin sa lalaki. Ako? May utang sa'yo? Sandali, wala akong maalala. Meron ba? Naiiling na sagot nito. Meron, Timothy. Utang na pag-ibig na kailangan mong bayaran sa akin at mababayaran mo lamang yon kapag naging asawa na kita. Timothy Amante, pumapayag na ako na magpakasal sa'yo at buuin ang pamilya natin. Ito talaga matagal ko ng pangarap, ang alokin mo ko ng kasal at magsasama tayo ng masaya kasama ng magiging mga anak natin. Mahal na mahal kita, Timothy. Ikaw lang ang nagmamayari ng puso kong to. Mahal na mahal din kita, Leia. Sa wakas, magiging buong pamilya na rin tayo. Napakasaya ko ngayon. Kamuntik pang mapasigaw si Leia nang bigla na lamang siyang hapitin sa bewang ni Timothy. At sa sobrang bilis nitong kumilos, namalayan na lamang ni Leia na sakop na nito ang mga labi niya. Hindi nagtagal, tinutugon na rin niya ang mga halik nito. Habang tumatagal, palalim ng palalim ang kanilang halikan. Kung kailan pareho na silang nadadarang na dalawa, tsaka naman sumulpot si Tyron at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Sa labis na hiya ni Leia sa anak, mabilis niyang naitulak si Timothy. Dahilan upang malaglag ito sa sofa na kinaaray naman nito. Mama, bakit mo po itinulak si Papa? Hindi ko siya itinulak, kusa siya nahulog. Tama, nahulog siya, di ba? Timothy, nahulog ka? Ani ni Leia sa lalaki habang masamang nakatingin. Tama ang mama mo, anak, nahulog ako. Bakit ka bumangon? May kailangan ka ba? Opo, nauuhaw po ako. Sige anak, halika. Kukuha tayo ng tubig sa kusina. Yaya ni Leia sa anak. Kinabukasan, kaagad na pinaalam ni Leia sa mga magulang ang tungkol kay Timothy at sa plano nilang pagpapakasal na labis na kinatuwa ng mga ito. Ang gusto sana ni Timothy sa Maynila ganapin ang kanilang kasal at gawing bongga, ngunit tumutol ang mga magulang ni Leia. Ang gusto ng mga ito ay simpleng kasal lang at sundin ang tradisyon sa kanilang isla. Nung una ayaw ni Timothy, ngunit napapayag din naman nito ni Leia. Makalipas ang isang buwan, sa wakas naikasal din sila ni Timothy sa isla sa may dalampasigan mismo ang ginawang venue. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa puso ni Leia habang nagpapalitan sila ng I do. Akala niya hanggang pangarap na lang na may ikakasal siya kay Timothy na makakasama nila ito, pero hindi pala. Dahil mabait ang Panginoon, tinupad nito ang mga pangarap at dasal niya. Pinili nila mag-asawa na sa isla manirahan, tahimik, malayo sa ingay at gulo sa syudad. Hindi nga siya nagkamali ng lalaking pinakasalan dahil pinatunayan nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Hindi nagtagal ay muli nabuntis si Leia sa kanilang pangalawang anak. At sa pagkakataong yon, kasama na niya si Timothy at talagang alaga siya nito. Isang hapon habang nakaupo sila mag-asawa sa buhanginan at hinihintay ang paglubog ng araw, ay napansin niyang titig na titig ito sa kanya. Kanino mo pa ako tinititigan? Baka naman matunaw ako niyan. Biro niya sa asawa. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Oo naman, pero mas gusto ko kapag ikaw ang nagsasabi niyan sa akin. Maganda ba ako sa paningin mo ha, Timothy Amante? Mapang-akit niyang tanong sa asawa. Hindi ka lang maganda sa paningin ko. Kundi maganda. Mahal na mahal kita, Leia. Mahal na mahal din kita, Timothy. Ganting tugon ni Leia. Ginawaran siya nito ng mainit na halik sa mga labi na kagad naman niyang tinugon.